Magandang araw, magandang buhay po sa lahat po ng mga followers natin. Nandito po ako guys sa ating kaibigan kasi yung hinuhulaan po niya na masamang pangitain tungkol po sa ating mga namumuno sa Pilipinas. Kasi meron naman po tayong nasagap ngayon, no? Kasi natakot na po sila tungkol po ito sa mga nagsilabasan po ng mga video sa social media kasi ang dami pong nagsasabi sa atin itiit. Baka ito na po talaga yung nasa hula, no? Yung bawat tao Pilipino mag-uunay o away, magpapatayan. Ayaw po ng mga duwende na ganyan mangyayari sa atin, no? Kaya nandito tayo kay kaibigan. Bigay po tayo ng payo sa lahat po ng makapanood nito, kaibigan. Alam po ninyo guys, sabi po ng ating kaibigan, ang makapagpaayos po nito ng takbo ng Pilipinas, yung namumuno, yung Vice President at saka yung President, dapat po daw talaga mayroong mga senador, mayroong nasa taas po na magpagitna at pagtulungan, no? Kung yung mga tao daw na gumagatong nito, sila po ang mga taong inuutusan ng demonyo para manaig po yung demonyo, kaibigan. Oo, totoo yan. Hindi lang po taga Manila yung nagchat po sa atin na nakapanood nito. Kasi sabi po nila, alam ko na yung ipinapaabot po ng mga diwindi, totoo po yan. Lahat po ng sinasabi po ng mga diwindi, lahat nagkatotoo. Kasi ngayon guys, mayroon nakita ang ating kaibigan tungkol po dito, no? Ang problema lang po dito, kung sino man yung diehard sa bawat namumuno ngayon, please tulungan natin na maiayos po para hindi madamay po yung ating mga Pilipino na nasa baba. Mahirap po talaga yung buhay po natin, ay hindi na po yan maibabalik kung sakali man na matuluyan po yung kaguluhan na to, kaibigan. Huwag po daw tayo magpapadala sa mga hamon po ng mga bawat mga nagkampi-kampi, no, sa bawat namumuno, para maiwasan po natin yung mga kanang panghagit bitaw guys. Ayaw po ng kaibigan na mangyari po tayo sa iba, na sa ibang bansa, dahil lang sa pwesto, dahil lang po sa pagkagulo ng ato ang Pilipinas. Kung ang mga senador, kung magtutulungan po daw na iayos po yung problema po dito sa atin, kasi hindi po maganda na ibukod po yung Davao, kasi marami nagsasabi sa atin mas maganda po daw talaga ibukod na lang. Oo, at saka doon sa Manila ibukod din, hindi na lang daw pagsamahin. Nakakatawa po yan sa ibang bansa, kaibigan. Mas lalo tayong humihina dito. Yun po ang sinasabi ni kaibigan. Kung ito po daw yung mangyari guys, nakaguluhan, na mag-away-away, alam mo ba guys, kung sino po yung kumampi po doon sa ating kaibigan, nagsimpatya, alam mo ba kung sino? Yung mga MNLF, no? Nagsalita na tungkol po dyan. Oo. Kasi mayroon pang nakita si kaibigan na may kumakampi pa. Kaya kung sino man yung kumakampi po sa ating Vice President, alam natin, mahal po natin lahat ng ating mga presidente at vice president. Pero wag na lang natin po na kalapit ka manghagit, dili na lang tana. Kay dagan man tao na ay prinsipyo mo nang uban magpatay tungod ana. Nagpapasalamat gani mi guys tungod kay ang ato ang amigo nga si Dwindi, no? Bisan na lang unsa na lang ang mga itatanong po sa mga followers, subscriber natin, lahat po niya tinutugunan para wala pong maupin sa atin.
sabi po ni kaibigan, ginawa na lang po daw nila ito, at least po meron silang nagawang kabutihan dito sa tao. Kasi ayaw po nila na malihis tayo. Gusto po nila kaya tumulong po yung mga kaibigan po natin duwende, kasi nakita po nila na sino po yung inaasahan po ng Panginoon dito sa atin, kundi Pilipinas lang, no? Oo nga, sabi po ni kaibigan guys, dapat po tulungan natin ipagdasal, no? Na malaman po yung katotohanan dito, kung sino man po yung nagsasabi ng totoo, no? Para matapos na po daw ang problema. Kasi kung mga haka-haka lang, siyempre marami po talaga na magduda, no? Marami talaga magduda kung sino sa kanila. Kasi yung isa, dinudadahan mo, nagduda ka doon, nga siya po yung gamit sa pira, kinurap. Yung iba naman, sa iba na naman po, baka ginamit din ito sa politika, yung pira, yun. Kaya, yung pira-pira lang yan, sa totoo lang, no? Yung mga mahirap, hanggang ngayon, mahirap pa rin, no? Kahit pa yung pira na yan hindi nawala, hindi pa rin yan natulungan po ng mamamayan po dito sa atin na mga mahirap. Mas lalo pang humihirap na eh. Oh, pabayaan niya yung pira. Iayos na lang po ninyo yung yung gulo po ninyo, para hindi po magiba yung natin. Tama po kayo kaibigan. Kasi guys, sabi po kaibigan, pira lang yan. Kahit pa yung pira na yan, kahit pa makita ninyo kung sinong gumamit yan o sinong nagsasabi ng totoo, kahit makita man ng sambayan ng Pilipino, hindi pa rin magbabago yung mga tao na mahihirap, at saka yung mga tao na naghihingi po doon sa kalsada, yung walang kabahayan, hindi pa rin yan mabibigyan ng mga bahay. Yun po ang reality guys, yun po ang totoo ang sinasabi ng kaibigan, no? Wag na lang po, oo, tama po kayo kaibigan, wag na lang po sana na dugo ang dyan, no? Hindi maganda. Kung sino makapanood nito, no? Kayo, nag-aaway po kayo doon dahil lang sa pira, na sinong nakurakot dyan, sinong kumurakot, no? Kasi kahit pa makita yung pira na yan, kung sinong gumamit, hindi pa rin magbabago yung mga tao na naghihirap dito sa Pilipinas. Walang nagbago. Mas lalo pang mahal yung presyo. Sana pinag-aawayan na lang po ninyo kaibigan. Ano po kaibigan? Ang sabi po ni kaibigan, no? Mas maganda pa kung pinag-awayan na lang, no? Ang nililitis po sana ngayon, yung mga presyo ng mga produkto ng mga magsasaka na sobrang mura. Grabe kaibigan, napakasakit po isipin. Kayo nagkagulo dahil sa pira, hindi nyo alam. Kahit pa makita yung pira, kahit hindi na makita yan, hindi man yan makatulong sa mga tao. Oo, sabi ni kaibigan guys, bisan pa daog makita na guys kanang kwartaha, dili magyapon na mapaingon sa pobre. Oo, kahit makita yan kung sinong gumamit, kung sinong kumurap yan, hindi pa rin magbabago, no? Yung mga tao na naghihirap ngayon, hindi pa rin yan ibibigay. Kahit makita pa yan, hindi pa rin yan makatulong. Kaya sana yung mga gahaman, yung pira ninyo dyan na mas lalong pinarami ninyo, kung ibibigay lang po yan ng, di ba sa ibang bansa, kung gaano sila kaganda natakbo ng kanilang pamumuno doon, no? Dahil po walang korupsyon. Dito sa atin puno ng korupsyon. Mas lalo pa naghihirap yung mga mahihirap. Kasi po yung mahihirap ay pwede man yan utu-utuin sa mga mayayaman. So, pabayaan mo yung pira na wala ngayon.
Magbago tayo, oo. Baguhin po natin yung sitwasyon. Dapat magkaisa. Kasi kung madadama yung mga tao buhay dahil sa kampi-kampi, yun po ang problema. Kaibigan, maraming salamat sa advice po ninyo. Ang advice ni kaibigan, yung pira na yan ay nahanap ninyo, pabayaan nyo yan. Hindi pa rin yan makatulong sa mahirap. Mahirap pa rin yung mga tao magsasaka dito sa bundok, kung saan man na part po ng Pilipinas ngayon. Hindi pa rin, kahit makita man daw ninyo yung pira na yan, kung sino gumamit, hindi pa rin magbabago yung mga tao. Kapos pa rin.